Hi classmate! Grabe, nandito na po kami ngayon sa aming hotel room and katatapos lang namin ng day 2 dito sa Korea. And ang ginawa po namin, pumunta kami ng Nami Island and alam nyo ba na nag-train lang kami papunta doon. Kasi syempre napakagaling ng aking partner, ng wife ko. Kami yung pumunta, nakailang train kaming sinakyan, baba, tapos nagkamali, sakay ulit. Tapos, kasi yung una papunta namin Nami Island, bumaba kami, 38 kilometers pa. Mali pala yung nababaan namin. Buti na lang, on the way pa rin naman yung train. Kaya sakay kami ulit and hanggang nakarating na kami ng Nami Island and sobrang ganda. And before pala nun, bago kami nakarating, bago pala kami sumakay ng train, kumain muna kami kasi nagutom po ako. Kaya kumain kami sa, hindi ko alam kung anong pronunciation yun, basta parang French. Then after nun, yun na, punta kami ng Nami Island. And syempre, pangalawang punta ka na po ng Nami Island. Yung una kong punta ng Nami Island is snow. Kaya hindi ko masyado talaga na-enjoy. And iba talaga pag namasyal ka ng DIY. Kasi syempre slow pace lang po kami. Nagawa pa namin kumain mismo dun sa Nami Island. Sabi ko nga, grabe, dapat hindi na kumain dun kasi ang sarap po ng dinner namin. Pero okay pa rin, kumain pa rin naman ako. And pero ang bottom lang dito, na-enjoy ko ng sobrang Nami Island for now. Kasi nung first namin, nung January, nagmamadali kami noon kasi ang dahil pang pupuntahan. Tapos group tour kami noon. I think nasa 40 ata kami noon. Kaya nagmamadali ngayon naman, slow face lang. Then after ng Nami Island, dinala naman ako ng wife ko sa napakasarap sa Gangnam na dinner. Pumunta kami sa isang Korean restaurant na grabe, na-surprise ako, classmate. Kasi alam mo bakit? Na-surprise ako kasi first time kong kumain ng rice na panghuli. Naging dessert yung rice. Nagre-reklamo na ako kasi dun pa lang sa Nami Island, nagre-request ako kung pwede bang meron rice. Eh, walang rice daw doon. Kaya dun sa napunta namin restaurant. Kaya nung sa Korea naman, huli daw yung rice. Sabi ko, gusto ko pa naman isabay sana dun sa beef yung rice. Kaya lang, sige, masarap pong mag-explore. Sabi ko nga, masarap na mangyari minsan yung mga bagay na hindi mo in-expect. Dulo, sobrang sarap pa rin talaga. And mamaya, bago ako magtuloy-tuloy ng kwento ko, simulan ko na muna topic ko, baka mapahaba pa ako, classmate. May nabasa ko kasing napagandang advice. Una, sabi, finding tranquility in the storm. Diba? Parang, sabi ko, oo nga, no? Diba? Parang, ang sarap na maging sobrang relax at kalmado pa rin tayo. Kahit sobrang daming nangyayaring hindi mo gusto sa buhay mo. Kasi kung iintindi naman natin, di ba parang kwento ni Michael Jordan? Di ba pansin mo si Michael Jordan? Saan siya naging, ano yung pinaka-push sa kanya para maging Michael Jordan siya? Yung panahon na hindi siya natanggap sa tryout niya. Di ba, first tryout ni Michael Jordan, hindi siya tinanggap. Sabi sa kanya, ang payat-payat mo, hindi ka pwede maglaro ng basketball, so on and so forth. And try to imagine this, kung sobrang love mo siguro ang pagbabasketball, and lalong-lalo na kasing kapatid ni Michael Jordan, mas magaling pa talaga sa kanya magbasketball yan. Nagkataon lang na mas matangkad lang si Michael Jordan. And try to imagine anong pakaramdam ng isang bata na siguro kung sobrang dream mo talaga, sobrang passionate ka, tapos end of the day, bigla kang sabihan ng hindi yan para sa'yo, hindi, tapos dinecline ka pa. Di ba sabi nga dun sa biography ni Michael Jordan, talagang umiyak siya ng umiyak at naggulong siya sa kwarto niya. That is a storm. Di ba? Yun ang isang parang gumuho ng mundo mo. Pero because of that, doon siya naging tough, doon siya naging strong, doon siya mas lalong, sabi niya, pagbubutian ko ng sobra-sobra ang pagpapractice para lalo akong gumaling. And nasaan na ba ngayon si Michael Jordan? Di ba? Imagine mo yung foundation niya. Kasi lahat naman talaga nang naging sobrang successful. Sila yung mga pinakamahirap na pinagdaanan sa buhay. Kaya nga, kung ikaw, classmate, whatever your age right now, kung hanggang ngayon hindi ka pa successful, ang nagpapabaga lang dyan is konti lang kasi yung pinagdaanan mong mahihirap. Kaya dapat wag mong iwasan kung saan ka nahihirapan, diretso. Sabi ko nga, ako kasi may ganun akong ugali na lahat ng pinapagawa sa akin before sa networking, talagang lahat go lang ako ng go at nag-iisip ako kung paano ako siya gagawin. Never ako nagre-reason out na hindi ko yan kaya, mahirap yan, mahirap kasi dito sa Bicol, bago pa lang ako sa networking, wala akong idea, never ako nag-reason out doon. Lagi ang tatak sa akin, paano ko siya magagawa in the best way na kaya kong gawin. Example pa lang yun kay Michael Jordan. Pangalawa, alam nyo bang story ni Smart? Na dati, si Smart yung sa cellphone, Smart Globe. Si Smart dati, palugi na siya. As in, luging-lugi na siya kasi namamayagpag nun ng sobra yung globe.
Hanggang one time, habang nagmi-meeting yung board, sabi nila, sige, ano muna tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na break muna tayo, kain muna, pahinga, then after, balik ulit. May isang board sila na kumain, imbis kumain doon mismo sa kinakainan ng mga official din, mga officers, kumain siya doon mismo sa kinakainan ng mga, kumbaga, mga empleyadong normal. In short, sa kantin lang siya kumain. Habang kumakain siya, biglang may nakausap siyang isang empleyado. Sabi ng empleyado, nakwento niya ng konti, ano kaya pwede natin gawin para lalong lumakas ang sales natin? Kasi actually, pinag-uusapan nga kung itutuloy pa nila yung smart or hindi. Yung ganun ang pinag-uusapan. In short, nasa gitna na sila ng pwedeng magsara. Ngayon, biglang nasa just out of nowhere ng empleyado. Sabi ng empleyado, boss, bakit hindi nyo kasi itingi-tingi ang load? Kasi ang bigat-bigat ng 300 kasi sa mga hindi po umabot dati, ang pinakamurang load 300, 500, 1,000 pesos. Tatlo lang dati ang domination ng load eh. Ngayon, sabi niya, ba't hindi natin itingi-tingi para ma-afford ultimo ng mga ordinaryong tao? After nun, doon na po nagkaroon ng tinatawag na e-load. Doon na nagkaroon ng tingi-tingi. Doon biglang, doon lalong lumakas ang sales ng Smart. Imaginein mo, kung hindi sila nag-meeting, hindi sila nagkaroon ng problema, malamang yung pinaka-isa sa board, hindi rin yung kakain doon sa kantin at hindi niya malalaman yung pinakamalupit na idea mismo. In short, classmate, wag na wag kang malulungkot at panghinaan kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Kasi itong susunod na advice ko, ito din ang in connection sa una kong sinabi sa inyo. Okay? Number 2, embracing the flow of change. Yes, tandaan mo, classmate, hindi naman temporary ang joy, hindi rin naman temporary ang sorrow. Ibig sabihin, kung napaka-successful mo ngayon, congratulations, but always remember, hindi po yan permanent. Kung down na down ka naman ngayon, tambak ang problema mo, always remember this, hindi rin yan permanent. Bakit? Ilang beses nang dumaan sa buhay mo na masaya, malungkot, nakuha mo yung pangarap mo at hindi mo nakuha. Diba? Nangyayari naman yung palagi. Then, anong kinalulungkot mo? Kung yung nangyayari sa'yo ngayon, nangyayari naman pala sa'yo noon pa, nauulit lang naman ngayon. Pero pansinin mo ha, kahit nauulit, pero di ba mas nag-grow ka? Di ba mas nag-i-improve ka? Yan yung nangyari sa amin kanina. Okay? Kasi, sabi ko kay Tin, sabi ko, Mami, pwede bang, ang layo kasi ng nilakad natin, 800 meters halos nilakad namin, papuntang station kaninang umaga. Nung pauwi, sabi ko, parang may station na malapit, pwede bang dun tayo bumaba? Sabi naman niya, normal daw talaga, pag pabalik, halos dun kayo bumaba. In short, malapit kami. Nasa 200, almost 200 meters na lang kami, pagbaba namin sa train. And, nung wish ko, medyo na-delay, hindi sumasabay kung saan yung araw, ako na yung nagdesisyon. Sabi ko, dito tayo. Good news naman doon kasi may nadaanan kaming 7-Eleven kasi naghanap pala kaming 7-Eleven. May binili kami, then after, diniretso namin yung lakad. And, malapit dyan, sa sobrang kumpiyansa ko, kasi sabi ko, kanina nagdidiskusyon na kami, sabi ko sa kanya, Mami, kailan ba ako nagkamali sa direksyon pag gamit ko yung Waze? Ang yabang ko kasi hindi talaga ako nagkakamali. Ngayon, habang naglalakad na hanggang umakyat kami ng bridge. May daan na naman kasi ang tao eh. Umakyat kami ng bridge, palayo na pala kami ng palayo. Buti na lang nag-initiate talaga siya na, teka lang, barang mali na, di-train namin. Ulit, in short, malita talaga yung napuntahan. Lalong lumayo kami. Ang lapit-lapit na lang pala. Paglabas mismo doon sa train, kung tama lang yung imbis pa kanan, tama ba? Imbis pa kaliwa, kumanan ako. Kung tama lang sana yung kaliwa ko, kanina pa kami nakarating. In short, normal na may nangyayaring ganyan sa buhay, hindi mo control kung ano man ang lahat ng nangyayari kasi 'di ba sabi nga nila, ang buhay natin para siyang flow ng river. Wala naman talagang nangyayaring halos paulit-ulit eh. Kumbaga, kadalasan meron pa rin nangyayari kasi parang kailan ba laging masaya? Kailan ba laging malungkot? 'Di ba? 'Yun ang pino-point out ko na it's just normal. Whatever happening to you right now, okay lang yan. Be happy about it. Magkaroon ka ng present moment sa ganyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, classmate, even ako minsan nagiging question ko, ba't parang feeling ko mas sobrang saya ko dati nung babalitaan ko lang na may magpapainom ng Red Horse. Sobrang saya ko eh. Malaman ko lang na may pulutan pa kaming barbecue. Grabe, sobrang saya ko. Tapos minsan sa mga lugar lang na pupunta nga lang ng beach eh. Naalala ko, pagpunta kami ng beach, gagamitin ko yung jeep namin. Tapos kayo mga gin lang dala-dala namin. Tapos kung minsan nakakabili kayo mga 1 kilo, 2 kilong karne, sobrang saya na eh. Kaya yun dun ko na-realize na ang life, even sa akin, sa sobrang preoccupied ko,
Minsan kahit namamasyal ako, iniisip ko minsan yung network side, iniisip ko yung mga iba't iba pa. Minsan pati sa pagbablog, iniisip ko, nakakalimutan ko minsan magkaroon ng present moment. Then, for me, na-realize ko, I'm wasting my money, I'm wasting my time na gusto kong pumunta sa ganitong lugar, tapos pag nandun ka, iba naman ang iniisip mo, di ba? Kaya right now, yun ang isa sa ina-adjust ko. Kaya classmate, ang pinaka gusto kong i-advise sa inyo na tuloy mo lang yan. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi, kaya ako nga pinapakita sa inyo itong buhay na ganito, na pamamasyal. Kasi darating ang time kung ano ang gusto mo, makukuha mo yan. Trust me, naniniwala ako na darating ang time. Tandaan mo, kung maraming walang naniniwala sa'yo, classmate, ako, nandito sa harapan mo, naniniwala ako. Pag tuwing mawawalan ka ng pag-asa, panoorin mo lang lagi itong bidyong to, papaalala ko sa'yo, naniniwala ako sa'yo. Kaya sa inyo naman po, sa mga classmate natin dyan, na nakuha nyo na yung gusto nyo or nasisimulan nyo nang makuha ang gusto nyo, i-comment nyo, ikwento nyo yung mga nangyayari sa inyo. Kasi, ang sarap kaya, imagine mo kung nanonood kayo ng video to, tapos biglang nadadown ka minsan, papanoorin pati mga comments, tapos yung comments puro positive. Di ba ang sarap kaya sa pakiramdam? Kaya kayo, yun din ang assignment ko sa inyo, classmate, ha? Ibalik nyo rin yung happiness, ibalik nyo rin yung excitement, inspiration, motivation na nararamdaman nyo. Kasi sa panahon natin ngayon, mas maraming tao ang nangangailangan na ganyan klaseng ng mga mababasa at mapapakinggan. Okay, Docs? Kaya dito muna tayo, classmate. Bye-bye.